Ibinibigay ng aking asawa ang kanyang AO 80,000 na sahod buwan-buwan sa kanyang ina. Hindi nagbibigay ng ni isang kusing para sa aming mga gastusin sa bahay, ni hindi man lang nagtatrabaho sa bahay. Isang araw, nagulat ang aking biyenan na si Aling Elena. Nasaan na ang kanin? Kalmado akong sumagot. Ang anak mo ay walang ni isang piso. Gusto mo bang ako ang bumuhay sa inyong dalawa? 3 taon na kaming kasal ni Marco. Ang 3 taon na iyon ay sapat na upang makita ng mga labas ang aking kapalaran. Si Marco ay ang uri ng lalaki na perpekto sa mga pamilya. Pumapasok sa trabaho sa oras, maayos ang damit, magalang, at laging pinaghihiwalay ang upuan para sa akin sa labas, at hindi nakakalimutang batiin ang mga kapitbahay pag-uwi. Siya ay may magandang posisyon sa isang malaking construction company sa Makati, na may buwanang sahod na halos ay 80,000. Ako naman ay isang financial risk analyst sa isang bangko sa Quezon City, na may sahod na alang-balayong puntwa. Kasama ang mga bonus sa proyekto na hindi regular. Ngunit maayos pa rin ang aming pamumuhay. Masasabi kong komportable pa nga. Bumili kami ng condo unit sa Pasig pagkatapos naming ikasal, na binabayaran namin ng hulugan. Ako ang sumasagot sa utang at sa mga pang-araw-araw na gastusin, kuryente, tubig, internet, bayarin sa asosasyon, at groceries. Si Marco naman ang sumasagot sa malaking bahagi ng ipon para sa pagpapagawa ng bahay, pagbili ng kotse, paghahanda sa pagkakasakit ng magulang, o anumang pagbabago sa trabaho. Isang simple, ngunit epektibong sistema ng pananalapi. Naniwala akong kami ay isang koponan. Hanggang sa isang gabi, mas maaga si Marco na umuwi kaysa karaniwan. Binuksan niya ang pinto. Pumasok na may kakaibang ekspresyon, masaya at formal, na parang may dalang magandang balita na maaaring magpaliwanag sa buong kondo. Ako ay nasa kusina. Mainit ang kawali at kumukulo ang mantika. Tinawag ako ni Marco, puno ng pagmamalaki. Sige, mula sa buwan na ito, ibibigay ko na ang aking bank card sa nanay ko para hawakan. Ako ay natigilan. Ang ingay ng range hood ay nanatiling malakas. Ngunit pakiramdam ko ay lumiit ang lahat ng tunog sa paligid, na parang may nagpaliit ng volume sa buong mundo. Pinatay ko ang kalan. Pinunasan ang aking mga kamay sa apron, at lumabas. Ano ang sinabi mo? Ibinaba ni Marco ang kanyang brief sa mesa at kumuha ng isang manipis na puting sobre. Ibinigay niya ito sa akin gamit ang 2 kamay. Isang kilos na nagpapahiwatig na ito ay isang desisyon na selyado. Hindi maaaring pag-usapan. Binuksan ko ang sobre. Sa loob ay isang kopya lamang ng papel. Ang application form para sa pagpapalit ng bank card. Kasama ang impormasyon ng bagong tatanggap ng card. Ang aking biyenan, si Aling Elena. Tiningnan ko si Marco at dahan-dahang nagtanong. Bawat salita ay sinisikap kong panatilihing kalmado. Ano ang ibig mong sabihin? Pinalitan mo ang card at ipinahawak mo sa nanay mo? Kinuha ni Marco ang kanyang sapatos at umupo sa sofa na may nakaka-relax na postura ng isang taong katatapos lamang ng isang malaking tungkulin. Tama. Hindi madali para sa nanay ko na palakihin ako hanggang ngayon. Ngayon ay may kakayahan na ako. Ang 80,000 na sahod ay ipapahawak ko sa nanay ko para maging panatag. Kung kailangan kong gumastos, hihingin ko sa nanay ko. Ganyan ang pagiging isang mabuting anak. Ang pahayag na ganyan ang pagiging isang mabuting anak ay bumagsak na parang mabigat na bato. Hindi ito sumabog. Hindi ito umalingaw-ngaw. Ngunit nagpalubog sa lahat ng nasa akin. Huminga ako ng malalim at pinapaalalahanan ng sarili ko na huwag mabilis na magalit. Ang trabaho ko ay tingnan ang mga panganib gamit ang data at istruktura. Ang bawat krisis ay may maagang senyales. Ang nangyari ay isang red alert signal. Pero, kinausap mo ba ako? Tanong ko. Mag-asawa tayo. Ang kita pagkatapos ng kasal ay joint property at inilipat mo ang buong sahod mo sa nanay mo. Naisip mo ba ang bahay na ito? Sumimangot si Marco na parang may nasabi akong mali. Sige,
Nagiging kalkulador ka na naman. Ginawa ko ito dahil sa pagiging isang mabuting anak. Huwag kang maging masyadong materialistic, okay? Narinig ko ang pahayag na iyon. At pakiramdam ko ay may maliit na karayom na tumusok sa pinakamalambot na bahagi ng aking dibdib. Huwag maging materialistic. Isang napakagandang pahayag upang patayin ang anumang talakayan tungkol sa responsibilidad. Lumapit ako. Sinisikap kong ibalik ang usapan sa tunay na issue. Marco, hindi ako materialistic. Pinag-uusapan ko ang responsibilidad. Dati, ako ang nagbabayad ng hulog sa bahay at sa mga gastusin sa bahay, mayroon kang bahagi ng ipon para sa mga panganib at para sa pagpapabuti ng buhay. Ngayon, kung wala kang dalang pera sa bahay, saan kukunin ang mga nakapirming bayarin? Nagkibit balikat si Marco. Kaya mo pa rin naman bayaran, dati naman ay ganoon. Dati, dahil nag-aambag ka pa rin, hindi dahil bigla akong naging sapat. Tinitigan ako ni Marco, na parang may nagpapalaki sa mga bagay-bagay. Inilipat ko lang ang pera mula sa account ko patungo sa account ng nanay ko, hindi nawala ang pera. Bakit ka nagre-react ng ganoon kalaki? Pinapansin mo ba ang pera ko? Ang huling pahayag ay nagpatawa sa akin. Ngunit ito ay isang tawa na walang kagalakan. Mula nang kami ay ikasal, hindi ko kailanman tinanong ang password sa account ni Marco. Hindi ko kailanman tiningnan ang kanyang bank statement. At hindi ako sanay na kontrolin ang pera ng aking asawa. Ngunit sa sandaling nagtanong ako tungkol sa pagiging patas, agad akong naging mukhang sakim. Sa sandaling iyon, napagtanto kong hindi lamang isang bank card ang kinakaharap ko, kundi isang sistema ng paniniwala. Ang kanyang pamilya ay ang kanyang bahay. At ako ay isang kasama lamang na may obligasyong magbayad ng upa at maglingkod. Matagal akong nakatayo at inakala ni Marco na ang aking katahimikan ay nangangahulugang sumuko ako. Sumandal siya sa upuan, nagpi-phone, na may kaluwagan na parang katatapos lamang ng isang malaking gawain, at umindak pa nga ng isang kanta. Bumalik ako sa kusina. Ang ginagawa kong adobong isda ay kalahati pa lang. Binuksan ko ang takip ng kawali, at ang amoy ng toyo ay mabango ngunit nakakasakal. Tiningnan ko ang isda, ng sandali, at pagkatapos ay kalmadong ibinuhos ito sa basurahan. Ang tunog ng basurahan ay parang isang gunting na pumuputol sa huling hibla ng aking pasensya. Bumangon si Marco. Ano ang ginagawa mo? Nasaan ang hapunan? Kinuha ko ang aking apron. Isinabit ito sa kawit. At kinuha ang aking bag. Ngayong gabi ay ayoko kumain sa bahay. Pero ikaw, bahala ka. Natigilan si Marco. Alam kong hindi siya sanay marinig iyon mula sa akin. Dati, ako ang laging nag-aayos. Laging malambot. Laging tumutulong sa mahirap na bahagi upang maging payapa ang bahay. Ngunit ngayong gabi, hindi ko alam kung dahil sa lamig o dahil sa paggising. Sinabi ko ang isang pangungusap na malambot na parang hangin ngunit matalim na parang kutsilyo. Mula ngayon, ako lang ang magbabayad ng aking sariling gastusin at para sa lahat ng bayarin ng kondo na ito. Kung ang pera mo ay nasa kamay ng nanay mo, hihingin mo na lang sa kanya at bayaran mo. Hindi ko nahahawakan. Napadilat si Marco. Sige. Anong nangyayari sa'yo? Nagsasaya ka na naman. Hindi ako nakipagtalo. Ang pagtatalo ay pagkain. Para sa mga taong gustong manalo sa pamamagitan ng emosyon. Ako naman, gusto kong mamuhay ayon sa katotohanan. Binuksan ko ang pinto, lumabas sa pasilyo ng kondo. Bumaba ang elevator. Sa salamin ng elevator, nakita kong normal ang mukha ko. Kakaiba, hindi pula, hindi maputla, walang luha. Ang mga mata ko lang ang mas malamig kaysa karaniwan. Ang hangin ng gabi sa Maynila ay bahagyang humampas sa aking mukha nang lumabas ako sa lobby. Naglakad ako ng kaunti. Ang aking mga talampakan ay biglang gumaan na parang katatapos ko lang ilabas ang isang paa mula sa isang bitag. Malinaw kong nauunawaan ang isang prinsipyo. Anumang sistema na gumagana sa pamamagitan ng pag-ubos ng iisang pinagmulan ay babagsak sa huli. Ang pamilya ay ganoon din. Kapag ang isang panig ay nagbibigay ng karapatan sa sarili na tumayo sa labas ng responsibilidad,
Ang kabilang panig ay alinman sa napagod o nagising. Gising na ako. At nang magising ako, hindi na ako ang masunuring asawa sa paningin ni Marco. Ako ay isang tao na nagbubukas ng isang kaso, nagmamarka ng mga panganib, at naghahanda ng mga plano sa pagharap. Nang gabing iyon, hindi ako nahuli. Umuwi ako sa oras, binuksan ang pinto ng kondo, dumiretso sa kwarto, at nilak ang pinto. Sa labas, tumawag si Marco. Sige, bakit mo ginagawa ito? Card ng sahod lang naman. Sumandal ako sa pinto. Pumikit, card ng sahod lang? Hindi. Ang card ng sahod ay isang dahilan lamang. Ang talagang pinalitan ay ang aking posisyon sa kasal na ito. At alam kong mula sa araw na ito, magsisimulang magbago ang lahat. Hindi na magiging maayos tulad ng isang lawa. Magkakaroon ng mga alon, mga bagyo, mga tawag, mga katok sa pinto, at mga paninisi sa ngalan ng kabanalan. Ngunit alam ko rin ang isa pang bagay, mas malinaw pa kaysa sa tunog ng aking puso. Kung hindi ako magtatayo ng hangganan ngayon, ang presyo na kailangan kong bayaran ay mas malaki. At hindi lamang ito sa pera. Kinaumagahan, maaga akong gumising, tulad ng dati. Hindi dahil sa nakasanayan, kundi dahil gusto kong malaman ang aking pakiramdam ngayon na nagbago na ang lahat. Tahimik pa rin ang kondo. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa mga kurtina ng sala. Malinis ang sahig. At ang mga gamit ay nasa dati pa ring lugar. May isang bagay lang na iba. Wala na ang pakiramdam ng tahanan. Gumawa ako ng simpleng sandwich na may itlog, nagtimpla ng kape, at kumain sa kusina. Hindi naglagay ng para kay Marco. Hindi dahil sa galit, kundi dahil nilinaw ko na ang hangganan. Ang almusal ay isang personal na usapan. Lumabas si Marco mula sa kwarto. Magulo pa ang buhok, at malabo ang mga mata. Dahil sa kulang sa tulog, nakita niya ang walang laman na mesa. At natigilan. Sige, nasaan ang almusal? Ininom ko ang huling sipsip ng kape. At kalmadong sumagot. May tinapay at gatas sa refrigerator. Ikaw na lang ang gumawa. Sumimangot si Marco. Ginagawa mo naman ako dati. Tumayo ako at inilagay ang baso sa dishwasher. Mula kahapon ay iba na. Tahimik siya sandali at pagkatapos ay nagsalita na parang kakaiba at pamilyar. Nagbago ka. Hinarap ko siya, hindi nakikipagtalo. Tama, nagbago ako. Ngunit hindi ito biglaan, kundi dahil may nagtanggal ng upuan ko sa mesa nang hindi nagtatanong. Pumasok ako sa kwarto upang magbihis para sa trabaho. Nang lumabas ako, nakatayo pa rin si Marco, hawak ang malamig na tinapay, na may naiinis na ekspresyon. Sige, ginagawa mo ba ito dahil lang sa pera? Tumigil ako sa pinto at maikling sumagot. Hindi. Dahil sa responsibilidad. Isinara ko ang pinto. Sa mga sumunod na araw, tinupad ko ang aking sinabi. Bumili lang ako ng pagkain para sa akin. Nagluto ng isang serving. At nilinis pagkatapos kumain. Ang mga karaniwang pagkain noon tulad ng prutas, gatas, at snacks ay inilagay ko sa maliit na ref sa aking kwarto. Ang malaking ref sa sala ay dahan-dahang nawala ang laman. Naiwan na lang ang ilang bote ng tubig. Nagsimulang maguluhan si Marco. Sanay siyang umuwi mula sa trabaho at may mainit na pagkain, sabaw, at maayos na bahay. Ngayon ay wala. Nag-order siya ng take-out, kumain ng kaunti, at pagkatapos ay nagalit. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Sige, gaano ka pa ba magpapakatigas? Wala nang makain sa bahay. Nasa sofa ako. Nakabukas ang laptop at gumagawa ng report. Hindi ako nag-angat ng ulo. Ang food delivery app ay napaka-convenient. Ang supermarket sa ibaba ay bukas 24/7. Bakit ka naman kakain sa labas araw-araw? Kung gayon, ikaw na lang ang magluto. Hindi siya nakapagsalita. Ginagawa mo ba ito dahil lang sa kaunting pera? Ikinumpara ko ang laptop at direktang tiningnan siya. Marco, ang sahod mo ay halos or 80,000. Akin ay o 20,000. Dati, malinaw ang aming hati.
Ngayon, wala kang ambag sa pamilya, ngunit inaasahan mo pa rin na ako ang bahala sa lahat. Nasa nanay ko, para kang nagtatago sa responsibilidad. Dahan-dahan kong sinabi, bawat salita ay malinaw na parang nagbabasa ng ulat, ang pera. Nawala sa kamay mo ay hindi umiiral para sa pamilya na ito. Bumigat ang hangin. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang aking telepono. Mula sa condo management. Binuksan ko ang loudspeaker. Miss, sige, tama po ba? Tumatawag po ako para sa paalala, sa bayarin sa asosasyon, at bill ng kuryente at tubig ngayong buwan. Bukas na po ang deadline. Kung hindi po mababayaran, mapipilitan po kaming suspindihin ang serbisyo ayon sa patakaran. Sumagot ako ng magalang. Opo, alam ko po, pero para sa bayarin na ito, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa may-ari ng unit, si Mr. Marco Ledesma. Ang aking pananalapi ay sapat lamang para sa aking personal na gastusin. Isinara ko ang tawag. Tiningnan ko si Marco. Namumutla siya. Ano ang ibig mong sabihin? Dapat mong bayaran ang bayarin. O hihingin mo sa nanay mo ang pera. Natigilan si Marco. Marahil, sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang tinatawag na hindi nawawala ang pera ay sa katunayan, hindi magagamit ang pera. Nang gabing iyon, hindi siya kumain. Nakaupo lang sa sofa hanggang gabi. Hindi ako nagtanong, hindi nagpatawad, hindi sumuko. Hating gabi, narinig ko siyang lumabas sa balkonahe at tumawag sa kanyang ina na may mahina at putol-putol na boses. Nay, kailangan ko ng kaunting pera para sa bayarin sa bahay. Kung hindi, puputulin nila ang tubig. Mabilis na natapos ang tawag. Nang pumasok siya, mabigat ang mukha niya. Alam kong hindi siya nakakuha ng pera. Kinaumagahan, pinutol ang tubig. Nakahanda na ako ng ilang malalaking bote ng tubig sa aking kwarto. Normal pa rin ang aking pamumuhay. Naghilamos ako sa palanggana. Nag-toothbrush gamit ang tubig na inilagay sa baso. Si Marco naman ay hindi. Nakatayo siya sa harap ng tuyong gripo. Naguguluhan na parang batang unang beses na nagugutom. Sige, talagang hahayaan mo bang mangyari ang lahat ng ito? Tiningnan ko siya. Walang sisi. Hindi ako, kundi ang iyong pinili. Malinaw sa aking puso. Kapag ang isang lalaki ay sanay na umasa sa sakripisyo ng kanyang asawa, sa sandaling huminto ang sakripisyong iyon, makikita niya ang katotohanan. Bumalik ako sa kwarto at nilock ang pinto. Sa labas, may ilaw pa rin ang kondo, ngunit malamig na mula sa loob. At alam kong ito ay simula pa lamang. Mas malalaking alon pa ang darating kapag ang tunay na may hawak ng pera ay pumasok sa labanan. 2 araw matapos putulin ang tubig sa bahay, nagsimulang magpanik si Marco. Maaga siyang umuwi mula sa trabaho. Payat ang mukha. Lukot ang kanyang polo dahil hindi nakatulog ng maayos. May kuryente pa rin ang kondo. May ilaw. Ngunit walang tubig, walang internet. Nawala ang ginhawa. At kasama nito ang pakiramdam ng pagiging haligi ng tahanan na dating ipinagmamalaki niya. Pinanatili ko ang aking ritmo ng buhay. Pumasok sa trabaho sa oras. Umuwi. Gumamit ng inihandang tubig. Kumain ng simple. Nagtatrabaho sa aking sariling kwarto. Hindi nagrereklamo. Hindi inuulit. Hindi nang aasar. Mas ginawa pa ng aking katahimikan si Marco na hindi komportable kaysa anumang paninisi. Sa gabi ng Martes, hindi na niya kinaya. Sige! Kinausap ko na ulit ang nanay ko, pero sabi niya, naka-time deposit ang pera. Malulugi kapag kinuha. Tumango ako. Kung gayon, tatanggapin mo ba ang pagkalugi o ang pagkawala ng bahay? Hindi nakapagsalita si Marco. Talaga bang kailangan mong gawin ito? Tiningnan ko siya. Wala na ang galit sa aking mga mata, kundi ang kalinawan. Hindi ako ang gumagawa nito. Ikaw ang pumili. Hinampas niya ang mesa. Anak ako, tama lang na ibigay ko ang pera sa nanay ko para hawakan. Hindi mo ba naiintindihan? Dahan-dahan kong sinagot. Ang pagiging isang mabuting anak ay hindi mali. Ngunit ang paggamit ng pagiging isang mabuting anak
bilang dahilan para ipasa ang lahat ng responsibilidad sa pamilya sa iyong asawa ay mali. Hindi na nakapagsalita si Marco. Umalis siya at pumasok sa kwarto. Malakas na isinara ang pinto. Kinaumagahan, habang naglilinis ako sa kusina, tumunog ang doorbell. Ang tunog ay matindi. Hindi nagmamadali ngunit hindi rin nag-aalangan. Na parang alam ng taong nasa labas. Natiyak na bubuksan siya. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Aling Elena doon. Ang aking biyenan. May dalang dalawang malalaking bag ng groceries na may nakangiting mukha. Ang ngiti ng isang taong pumapasok sa bahay ng kanyang anak na parang siya ang may-ari. Sige, anak. Bumisita ako sa inyong dalawa. Mahina akong tumango at lumayo. Pasok po kayo, inay. Nagpalit siya ng sapatos at pumasok. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa sala na parang sinusuri ang ari-arian. Ibinaba niya ang mga bag ng groceries at malinaw na bumuntong hininga. Anong klaseng bahay ito? Ang lamig. Nasaan si Marco? Natutulog po siya. Mahina na bumulong si Aling Elena. At dumiretso sa kusina. Binuksan ang malaking ref na walang laman. Bumalik siya. Bakit walang pagkain sa ref? Sumandal ako sa kusina. Sapat lang po ang binibili ko para sa akin. Natigilan siya. An 5 bad side. An palidong. Ano ang sinabi mo? Sabi mo sapat lang ang binibili mo para sa iyo. Kalmado ang aking boses. Walang hamon, ngunit ang kalmadong iyon ang nagpainis sa kanya. Anong klaseng manugang ito? Ang asawa ay umuwi mula sa trabaho at walang makain. Direkta akong tumingin sa kanya. Ang sahod ko po ay 4,000,000. Ang bayarin sa bahay at mga gastusin sa bahay ay lahat po ng sa akin. Si Marco po, mula nang ibinigay niya ang bank card niya sa inyo, wala na po siyang ambag. Namula ang mukha ni Aling Elena. Ang pera niya ay pera niya. Ano ang mali kung ipinahawak niya sa akin? Hindi po mali. Pero kung hindi ginagamit ang pera para sa pamilya na ito, hindi po gagana ang pamilya na ito. Sinabi ni Aling Elena ng may diin. Sinisisi mo ba ako? Sinasabi ko lang po ang katotohanan. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas si Marco. Nagulat nang makita ang kanyang ina. Nay, bakit po kayo nandito? Kung hindi ako nandito, magkakagulo na ang bahay na ito. Bumaling siya sa akin. Anong klasing manugang ang hahayaan ng kanyang asawa na magutom? At walang laman ang bahay. Okay lang ba sa'yo iyon? Hindi ako umiwas. Okay lang po ba sa inyo na ako ang bumuhay sa buong pamilya sa sahod na 20,000? Ang tanong ay bumagsak ng mabigat. Namutla si Marco sa gitna. Sige, ano ang sinasabi mo? Tiningnan ko siya. Tama ang sinasabi ko. Ang sahod mo ay 80,000. Ngunit sa ngayon, wala kang ni isang piso para sa bayarin sa tubig. Napadilat si Aling Elena. Napakabastos mo. Huminga ako ng malalim. Hindi po ako bastos. Hindi lang po ako magpapatuloy na magsakripisyo ng tahimik. Malamig na tumawa si Aling Elena. Sasabihin ko sa iyo, habang nabubuhay ako, hawak ko ang pera ni Marco. Ang mga gawain sa bahay, pagkain, ay obligasyon ng manugang. Kung hindi mo gagawin, ako ang gagawa para kay Marco. Sabi niya, at humila ng upuan, umupo, na may hamon. Ito ang bahay ng anak ko, dito ako titira. Sa sandaling iyon, malinaw kong naintindihan na ang labanan na ito ay hindi na lang sa pagitan ng mag-asawa. Ang may hawak ng pera ay formal na pumasok, dala ang kanyang mga batas, at tiyak niyang naniniwala na yuyuko ako, tulad ng iba. Bumalik ako sa aking opisina, kinuha ang aking laptop at baso ng tubig, at dumaan sa kanila. Kayo na po ang bahala, Nay. Ngunit ang aking pagkain at personal na gamit ay inihanda ko na. Wala po akong obligasyong maglingkod pa. Isinara ko ang pinto ng kwarto. Sa labas, narinig ko ang matining na boses ni Aling Elena na naninisi kay Marco. At pagkatapos ay ang naguguluhan na pagpapatawad ni Marco. Nakaupo sa kwarto, binuksan ko ang isang bagong file
Ang pamagat na aking dahan-dahang tinipi, panganib sa kasal, plano sa pagharap. Alam kong mula sa sandaling umupo si Aling Elena sa sofa na iyon, wala nang atrasan. Kailangan akong durugin. O kailangan kong putulin. At hindi ako kailanman isang taong hahayaan ang panganib na lumampas sa kontrol. Talagang nanatili si Aling Elena. Hindi bilang isang bisita kundi bilang isang pagsakop. Binuksan niya ang cabinet at naghanap na parang may mali. Hinila niya ang kurtina. Binuksan ang TV at agad na pinatay nang makita na walang internet. Naglakad-lakad siya sa bahay. Sadyang nagpapakita ng ingay upang ipaalala sa akin na naroon siya. Nasa aking opisina pa rin ako. Bahagyang bukas ang pinto. Hindi ako umiiwas. Hindi lang ako gustong ilabas ang aking mga emosyon para pag-usapan ng iba. Nag-type ako ng bawat linya sa file ng panganib sa kasal. Naglilista ng mga item tulad ng cash flow, obligasyon, interbensyon ng pamilya, panganib ng pagtatago ng ari-arian, at pagkatapos ay ang pinakamasamang sitwasyon. Hapon. Umuwi si Marco mula sa trabaho. Pagbukas pa lang ng pinto, ay narinig na niya ang boses ng kanyang ina. Marco, umuwi ka na. Anak, sasabihin ko sa'yo, napakasama ng asawa mo ngayon. Walang pagkain sa bahay. Walang laman ang ref. Naglakas loob pa siyang sabihin na mali na hawakan ko ang pera. Malinaw kong narinig ang bawat salita. Nanatili akong nakaupo. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Marco, na may masamang tingin na parang napuno ng argumento mula sa kanyang ina. Sige, sobra ka na. Nag-angat ako ng tingin. Kalmado ang aking mga mata. Ano ang ginagawa ko? Hinihimok mo ang nanay mo, na umakyat sa bahay at hindi ka man lang nagluto. Nagbigkas ka pa ng mga salita, na nakakasakit sa nanay. Inilagay ko ang aking kamay sa mesa. Ang aking boses ay matatag. Hindi ko ininsulto ang nanay. Sinasabi ko lang ang tunay na sitwasyon ng pananalapi. Wala kang ambag, pinutol ang tubig sa bahay. Iyon ang katotohanan. Mahigpit na kinuyom ni Marco ang kanyang panga. Pero bisita ang nanay. Nanay ko siya. Dapat kang magpakumbaba. Direkta kong tiningnan siya. Ang bisita ay kailangan bigyan ng pagtanggap. Pero gamit ang pera ng sino? Gamit ang lakas ng sino? Hindi nakapagsalita si Marco. At pagkatapos ay tumalikod. Na parang ikinahiya niya ang tanong na iyon. Mahina ang boses niya. Kailangan mo lang magluto ng hapunan para sa nanay. At para sa akin, hayaan mo akong ayusin ang usapin ng pera. Tumayo ako at lumabas sa sala. Nasa gitna ng sofa si Aling Elena. Hawak ang kanyang dibdib. Pula ang mga mata, na parang katatapos lang umiyak. Nang makita ako, agad siyang bumuntong hininga. Nang malakas, sige anak, matanda na ako. Gusto ko lang ng payapa sa pamilya. Ginagawa mo ito at pagtatawanan tayo ng mga kapitbahay. Nakatayo ako sa harap niya. Hindi umupo. Alam kong kung umupo ako, binaba ko ang aking posisyon. Ang kapayapaan ay hindi nangangahulugang isang tao ang nagdadala ng lahat at isang tao ang nakikinabang sa lahat. Sumimangot si Aling Elena. Anong ibig mong sabihin? Mag-asawa kayo. Kaya dapat magbahagi. Ikaw ay babae. Ang pagkain at tubig ay karaniwang bagay. Mahina akong tumango. Opo, pagbabahagi. Kaya kabahagi ako sa aking bahagi. At ang bahagi ni Marco, kailangan din niyang magbahagi. Huminga si Aling Elena. Ibinibigay ni Marco ang pera sa nanay niya para hawakan. Hindi ko naman kinukuha ang pera ninyong mag-asawa. Direkta akong tumingin sa kanya. Hawak ninyo ang pera. Ibig sabihin wala po si Marco ng pera para bayaran ang bayarin sa bahay, kuryente, tubig, internet, at bumili ng pagkain. Kaya paano po mabubuhay ang bahay na ito? Lumihis si Aling Elena sa ibang usapan. Ang kanyang boses ay matalas. Huwag kang makipagtalo. Sinasabi ko sa iyo, ang isang manugang na masyadong kalkulado ay mahirap mabuhay ng matagal. Pumasok si Marco na parang gustong iligtas ang kanyang imahe. Sige, humingi ka ng tawad kay nanay. At pagkatapos ay bumaba ka sa kusina at magluto. Ayoko ng gulo sa bahay. Tiningnan ko si Marco ng matagal. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pinakakakatakot na bagay. Hindi galit, kundi ang pagnanais na yumuko ako
upang maging maayos ang lahat. Kailangan niya ng kapayapaan. Ako naman ay kailangan ng katotohanan. Maliit ang boses ko ngunit malinaw. Hindi ako hihingi ng tawad dahil hindi ako nagkamali. Agad na tumayo si Aling Elena. Nanginginig ang kanyang kamay na nakaturo sa akin. Napaka-disrespectful mo pa rin. Naglakas loob kang makipagtalo sa iyong biyenan. Sumagot ako ng hindi tinaasan ng boses. Hindi ako nakikipagtalo. Nagtatakda ako ng kondisyon. Kung gusto mong kumain, walang problema. Kung si Marco ay mag-aambag ng pera para sa mga gastusin sa bahay, ayon sa kanyang responsibilidad, doon ako magluluto. Ngunit kung hindi siya mag-aambag, hindi ko kayang bumuhay sa buong pamilya sa sahod. Na 20,000. Ang pahayag ay parang punit na kortina. Natigilan si Marco. Namumula ang kanyang mukha at pagkatapos ay namumutla. Nakanganga si Aling Elena ng sandali bago sumigaw. Gusto mo ang pera niya? Bumaling ako kay Marco at direktang nagtanong. Marco, sabihin mo, nakatira ka ba sa kondo na ito? Gumagamit ka ba ng kuryente? Tubig? Internet? Kumakain? Natutulog sa kama? Nagalit si Marco. Oo naman, pero kailangan mong bayaran ang bahagi mo. Sumigaw si Aling Elena. Ang perang ipinambili ng bahay na ito ay kinita ng anak ko. Ano ang ginawa mo? Pakiramdam ko ay lumamig ang aking dibdib. Kung gayon, sa kanyang mga mata, ang 3 taon kong pagbabayad ng hulugan, ang 3 taon kong pag-aasikaso, ng bawat bayarin, ay wala lang. Pumasok ako sa kusina. Binuksan ang cabinet. Kinuha ang isang pakete ng noodles, isang itlog, at kaunting gulay. Inilagay ko sa mesa. Ito ang para sa akin. Ganyan ako kumakain. Natigilan si Aling Elena. Ako? Maikling sagot ko. Tanong ninyo sa anak ninyo. Sumabog si Marco. Sige. Huwag kang magpakasobra. Gusto mo bang sirain ang bahay na ito? Tiningnan ko siya. Kalmado ang aking puso na parang malalim na tubig. Wasak na ang bahay na ito. Mula nang ibinigay mo ang lahat ng sahod mo sa nanay mo nang hindi nagtatanong. Patay ang hangin. Nagsimulang umiyak si Aling Elena. Ang iyak ay hindi malakas ngunit matagal. Parang lubid na mahigpit na nakapulupot kay Marco. Anak, wala naman akong ginawang masama. Hinahawakan ko lang ang pera mo. Tingnan mo ang asawa mo. Nakatayo si Marco sa pagitan ng 2 babae. At sa huli ay pinili niya ang nakasanayang paraan. Bumaling sa akin. Pinipilit akong maging malambot. Magluto ka. Bibigyan kita ng kaunting pera. Umiling ako. Hindi ko tatanggapin ang pera. Kailangan ko ng prinsipyo. Kinuha ko ang mangkok ng noodles at pumasok sa kwarto. Nilak ang pinto. Sa labas, patuloy ang pag-iyak ni Aling Elena. Malakas ang paghinga ni Marco. Sumandal ako sa pinto. Pumikit. Hindi ako nasaktan. Gaya ng inaakala ko. Nakita ko lang ng malinaw. Kapag inuna ng isang lalaki ang kanyang ina kaysa sa kanyang asawa, mayroon na lang 2 pagpipilian ng asawa. Magtiis o umalis. Binuksan ko ang laptop, nagdagdag ng 1 linya sa file, direktang intervention. Sa labas, malamig ang gabi sa Maynila. Walang tubig, walang internet, at sa sala, ang pag-iyak ay umalingaw-ngaw na parang babala para sa mas malaking bagyo. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog, hindi dahil sa pag-iyak sa sala, kundi dahil sa aking isip ay tumatakbo ang mga numero, mga sitwasyon, at mga sanga ng panganib na dating sinuri ko para sa mga kliyente. Ngayon, direktang nakatutok sa aking sariling kasal. Malinaw kong nauunawaan na kapag nagsimulang gumuho ang isang sistema, hindi ito gumuguho sa malalakas na pagsabog, kundi sa matagal na katahimikan, kung saan nagpapanggap ang lahat na walang nangyari. Kinaumagahan, mas maaga akong gumising kaysa karaniwan. Kinuha ko ang basurahan at binuksan ang pinto ng kwarto. Magulo ang sala. Si Aling Elena ay nakahiga sa sofa. Namamaga ang mga mata. Si Marco ay nakaupo sa mesa. Hawak ang kanyang ulo gamit ang 2 kamay.
Walang bumati sa akin. Nagpalit ako ng damit at naghanda upang umalis. Nag-angat ng tingin si Marco. Sige. Aalis ka talaga? Tumigil ako ng isang segundo. Kadang apagkatala, kailangan ko pa ring umalis. Sige, hindi pa ako sapat para sa bahay na ito. Ang pahayag ay hindi masakit, hindi mapait. Ito ay hubad na katotohanan lamang. Sa opisina, nagtrabaho ako na parang walang nangyaring kalamidad. Data ay data pa rin. At kailangan pa ring tapusin ang mga proyekto. Isang bagay lang ang iba. Sa tuwing maluwag ang aking kamay, binubuksan ko ang file ng panganib sa kasal at nagdadagdag ng ebidensya. Naitala ko ang petsa ng pagputol ng tubig, naitala ang mga sinabi ng aking biyenan, at naitala na hindi kayang bayaran ni Marco ang pangunahing gastusin sa bahay. Hindi ako sumusulat para maghiganti. Sumusulat ako para hindi makalimot. Hapon, tumawag si Marco sa akin. Sige. Nabayaran ko na ang bill ng tubig. Saan mo nakuha ang pera? Tahimik siya ng ilang segundo. Nanghiram ako sa kaibigan. Huminga ako. Hindi nagulat. Nakakuha ka na ba ng pera sa nanay mo? Hindi pa. Kung gayon, ang pangunahing problema ay naroroon pa rin. Nagalit si Marco. Lagi kang may pangunahing problema. At prinsipyo. Hindi mo ba nakikita na nahihirapan ang nanay ko? Dahan-dahan kong sinagot. Nakikita ko, ngunit ang hirap ng nanay mo ay hindi dahil sa akin, kundi dahil sa iyo, na inilagay mo ang nanay mo sa posisyon na hindi sa kanya, sa pamilya na ito. Isinara ko ang tawag. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, may tubig na ulit, may ilaw, ngunit mabigat ang hangin. Nagluluto si Aling Elena sa kusina. Kumukulo ang sabaw. Sinilip niya ako at pagkatapos ay tumalikod. Sadyang gumagawa ng malakas na tunog. Nakaupo si Marco sa mesa. Nakatingin sa akin na parang sa isang estranghero. Hindi ka ba tutulong kay nanay? Kalmado akong nagbitin ng aking jacket. Hindi ako kakain. Sumagot si Aling Elena. Para kang napaka-noble. Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa kwarto. Kinuha ang laptop. At lumabas sa sala. Umupo sa harap nila. Gusto kong mag-usap ng malinaw. Sumimangot si Marco. Ngayon? Opo, ngayon. Binuksan ko ang screen at ipinakita kay Marco. Nasa screen ang table ng buwanang gastusin. Bayarin sa bahay, kuryente, tubig, internet, bayarin sa asosasyon, kabuang mahigit 10,000. Sa ibaba ay isang tala. Nagbayad. Sige. Sa nakaraang 3 linggo, magkano ang nabayaran mo? Nakatitig si Marco sa screen. Mahigpit ang labi. Kabayad ko lang ang bill ng tubig gamit ang hiniram na pera. Pumasok si Aling Elena. Para kang accountant. Pamilya kayo. Bakit kailangan mong itala? Bumaling ako sa kanya. Kung hindi magtatala ang pamilya, mauubusan ang magbabayad. Gusto pa sanang magsalita ni Aling Elena. Ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Tama na. Nanay, hayaan niyo akong magsalita. Tiningnan niya ako. Sa unang pagkakataon, ay may kaunting takot sa kanyang mga mata. Sige, ano ang gusto mo? Isinara ko ang laptop. Gusto ko ng isa sa 2 bagay. Una, kunin mo ulit ang bank card. At magkasundo tayo ulit sa pananalapi ng pamilya. Pangalawa, maghihiwalay tayo. Tahimik ang silid. Namutla si Aling Elena. Nagtatago ka bang maghihiwalay tayo? Direkta akong tumingin. Hindi. Nagbibigay ako ng pagpipilian. Nauutal si Marco. Seryoso ka? Wala na akong maseryoso pa sa ngayon. Tumayo si Aling Elena. Sino ka? Para magtakda ng kondisyon. Sumagot ako. Kalmado ang aking boses. Ako ang nagdadala ng lahat ng gastusin ng kondo na ito. Ang pahayag ay matatag na parang pako. Yumuko si Marco. Nakita kong bumaba ang kanyang balikat. Sa unang pagkakataon, walang sinuman ang makakaila sa katotohanan. Hindi sa pamamagitan ng emosyon kundi sa pamamagitan ng mga numero. Tumayo ako. Bibigyan kita ng oras para mag-isip.
ngunit hindi ko ito pahahabain ng walang hangganan. Bumalik ako sa kwarto at nilak ang pinto. Sa labas, narinig ko ang paninisi ni Aling Elena at pagkatapos ay ang galit na pagsagot ni Marco sa kanyang ina. Dalawang boses ang nagpatong-patong, tensyonado. Hindi ako pumasok. Umupo ako sa kama. Pumikit. Alam kong kapag nagsimulang magsisihan ang mga tao, ibig sabihin, ay basag na ang lumang sistema. At kapag ito ay basag na, hindi na trabaho ko ang ayusin ito, kundi ang pangalagaan ng aking sarili. 3 araw ang lumipas sa kakaibang estado. Sapat pa rin ang kuryente at tubig sa bahay. May nagluluto pa rin. Ngunit parang pansamantalang tinatakpan ng lahat ng manipis na pelikula. Mas madalas magluto si Aling Elena, sadyang nagluluto ng mga paboritong pagkain ni Marco, na parang ginagamit ang pagkain upang ayusin ang kapangyarihan na nasira. Kumain si Marco ngunit tahimik. Ako naman ay hindi kasama sa hapag. Kumain ako sa kwarto, ang aking sariling bahagi. Sa ika-4 na araw, kumatok si Marco sa aking kwarto. Sige, gusto kong mag-usap. Binuksan ko ang pinto, hindi umiwas, o nag-imbita na pumasok. Sige, sumandal si Marco sa dingding. Mababa ang boses niya. Naisip ko na, susubukan kong hilingin kay nanay na ibalik ang pera sa akin buwan-buwan. Umiling ako. Hindi sapat. Natigilan si Marco. Ano pa ang gusto mo? Gusto kong hawakan mo ang card, hindi humihingi. Sumimangot si Marco. Hindi papayag ang nanay ko. Direkta akong tumingin sa kanya. Kung gayon, pinili mo ang nanay mo. Ang pahayag ay nagpaurong sa kanya. Pinipilit mo ako. Hindi. Hinihiling ko sa iyo na maging matanda. Sa labas, tumunog ang boses ni Aling Elena. Marco, ano ang ginagawa mo dyan ng matagal? Nag-aalangan na bumaling si Marco. Alam kong napakahalaga ng sandaling ito. Kung bumaling siya, tapos na ang lahat. Huminga siya ng malalim. Bumaling sa akin. Bigyan mo pa ako ng oras. Tumango ako. 7 araw. Isinara ko ang pinto. Kinabukasan, humingi ako ng half-day leave. Hindi ko sinabi kay Marco. Nagpunta ako sa abogado. Hindi para mag-file, kundi para magtanong. Magtanong tungkol sa joint property. Magtanong tungkol sa paglilipat ng pera sa mga kamag-anak. Magtanong tungkol sa legal na responsibilidad kung ang isang partido ay nagtatago ng kita pagkatapos ng kasal. Pagkatapos makinig, sinabi lang ng abogado, kung may ebidensya ka, hindi ka mahina. Ang pahayag na iyon ang nagpagaan sa aking pakiramdam. Umupo ako sa bahay, binuksan ang laptop, at nagsimulang ayusin ang lahat ng bank statement, bills, at transaction history. Hindi ko pakiramdam na ako ay malupit. Pakiramdam ko ay naghahanda ako ng life vest bago bumaha. Sa ika-5 araw, nahuli si Marco. Kulay abo ang kanyang mukha. Hindi pumayag si nanay. Tumango ako, hindi nagulat. Sabi niya, ang pera ay nakalaan para sa kapatid mo. Bibili na siya ng kotse. Sa aking isip ay may tunog na click, na parang isang switch na binuksan. Kung gayon, ginamit ang sahod mo para sa iba. Bumagsak si Marco sa upuan. Hindi ko alam. Umupo ako sa harap niya. Kalmado ang boses, hanggang sa naging malamig. Alam mo bang ang perang kinikita mo ay joint property ng mag-asawa? Nag-angat ng tingin si Marco. Litong-lito. Ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na, kung ang perang iyon ay ginamit para sa iba, lumilikha ka ng panganib para sa iyong sarili. Sa sandaling iyon, lumabas si Aling Elena. Sino ang tinatakot mo? Tiningnan ko siya. Sa unang pagkakataon, ay hindi umiwas. Hindi ako nananakot. Sinasabi ko lang ang batas. Tumawa siya. Anong batas ang nagbabawal sa isang anak na magbigay ng pera sa ina? Dahan-dahan kong sinagot. Hindi ipinagbabawal ng batas ang pagiging isang mabuting anak. Ipinagbabawal lang ng batas ang pagtatago ng joint property. Nang walang pahintulot ng asawa, tumigas ang hangin. Tiningnan ni Marco ang kanyang ina, at pagkatapos ay ako. Sige, sineseryoso mo na. Tumayo ako. Hindi.
Hindi ko na lang tinatakpan. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Alam kong ang bawat salita mula ngayon ay hindi na lang away pamilya, kundi isang linya ng hangganan. Alam kong lumipat na ako sa isang lugar na hindi na ako makakabalik sa pagiging isang madaling asawa. Sa umaga ng ikapitong araw, ibinigay sa akin ni Marco ang isang papel. Nag-apply ako para sa kapalit na card. Tiningnan ko ito at nagtanong, "Alam na ba ng nanay mo?" Umiling siya. Ibinabalik ko ang papel. Hindi sapat. Marco, kung hindi mo kayang harapin ang nanay mo, lagi mo akong ilalagay sa posisyon na humarap sa kanya. Bumagsak si Marco sa sahig. Hindi ko pa siya nakitang ganyan. Ngunit hindi na ako naawa. Bumalik ako sa kwarto. Nilak ang pinto. Binuksan ang file na ipinadala ng abogado. At lumabas ang bold na pamagat. Draft Agreement for Annulment. Alam kong malapit na ang desisyon. Inprint ko ang draft annulment agreement sa 2 kopya at inilagay sa isang kulay abo na folder. Hindi para takutin at hindi rin para umarte. Gusto ko lang na ang lahat ay magmula sa pakiramdam patungo sa katotohanan. May mga taong nagigising lang kapag nakakakita ng papeles at kailangan kong magising si Marco. Kung siya man ay magigising upang iligtas o magigising upang bumitaw, tatanggapin ko. Hapon. Pag-uwi ni Marco, inilagay ko ang folder sa hapagkainan. Walang sinabi. Nakita ito ni Marco at natigilan na parang may nahawakang mainit. Ano ito? Humila ako ng upuan at umupo. Kalmado ang boses. Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Marco ang folder. Nakita pa lang ang salitang annulment agreement sa itaas ng pahina. At namutla na siya. Sige, talagang gagawin mo. Mahina akong tumango. Ginagawa ko para maintindihan mo na hindi na ito away lang. Hawak ni Marco ang papel. Nanginginig ang kanyang kamay. Dahil lang sa pera. Gusto mong makipaghiwalay? Direkta akong tumingin. Hindi pera, kundi ang paraan ng pagtrato mo sa pamilya na ito. Si Aling Elena sa sala ay narinig ang kaunting ingay. Agad siyang lumabas na parang nasusunog. Naglakas loob kang ilabas ang papel na ito. Sisirain mo ang aming bahay? Hindi ako bumaling sa kanya. Kinausap ko muna si Marco, na parang isinasaksak ang isang kutsilyo sa pinakamahinang punto. Marco, sabi mo dahil lang sa pera, pero ikaw mismo ang gumawa ng kapangyarihan sa pera. Inilipat mo ang buong sahod mo sa nanay mo, at hinayaan mo akong dalhin ang lahat. At pagkatapos, ay sinisi mo ako na materialistic. Alam mo ba kung ano ang tawag dyan? Nauutal si Marco. Gusto ko lang na maging panatag si nanay. Tumango ako. Ako? Ano ako sa kapayapaan na iyon? Tahimik ang silid. Susubukan sana ni Aling Elena na pumasok ngunit itinaas ni Marco ang kanyang kamay upang pigilan. Malabo ang kanyang mga mata. Binuksan ko ang laptop at ipinakita ang screen. Naroon ang pinagsama-samang listahan ng mga gastusin sa nakaraang 3 linggo. Hulog sa bahay, bayarin sa asosasyon, kuryente, tubig, internet, groceries, gamit, ang huling linya ay nakabalandra. Kabuuang gastusin, amala 12,300. Nagbayad. Sige, dahan-dahan kong sinabi. Malinaw ang bawat salita. Nag-ambag ka ng A1,000. At iyon ay hiniram na pera. Ang iba ay mula sa akin. Sumigaw si Aling Elena. Para kang kaaway kong magtala. Paano mabubuhay ang mag-asawa kung ganyan ang kalkulasyon? Bumaling ako sa kanya. Ang boses ay hindi matining, ngunit malamig. Mabubuhay ang mag-asawa dahil sa parehong nagdadala, ngunit kung isang tao lang ang nagdadala, kailangan niyang magkalkula. Kung hindi, mamamatay siya sa pagkalunod. Bumagsak si Marco sa upuan, pula ang mga mata. Sige, nagkamali ako. Kukunin ko ulit ang card. Nangangako ako. Tiningnan ko siya. Kalmado ang aking puso. Napagtanto ko ang pinakamalungkot na bagay. Ang kanyang pangako ay hindi nagmula sa pag-unawa sa aking sakit, kundi sa takot na ang papel na ito ay maging katotohanan.
Ilang beses ka nang nangako. Tanong ko. Hindi nakapagsalita si Marco. Lumapit si Aling Elena. Inagaw ang kasunduan mula sa kamay ni Marco. Hindi. Hindi maghihiwalay ang pamilya na ito. Nakakahiya ang paghihiwalay. Tiningnan ko siya. Ang kahihiyan ay hindi dahil sa papel, kundi sa paraan ng pamumuhay ng isang tao. Nanginginig si Aling Elena. Nagdilim ang kanyang mga mata. Inakala mo bang matatakot mo ako sa batas? Ang pera ng anak ko na ibinigay sa akin ay pagpapakita ng pagiging mabuting anak, maglakas loob kang kasuhan ng iyong biyenan. Sinabi ko ang bawat salita, nang malinaw na parang nagbabasa ng probisyon. Kung ang perang iyon ay sahod sa panahon ng kasal, iyon ay joint property. Kung inilipat ito ng walang pahintulot ng asawa at ginamit para sa iba, iyon ay isang kilos na maaaring isaalang-alang kapag hinahati ang ari-arian. Nag-angat ng tingin si Marco. Sige, kakasuhan mo ang nanay ko. Tiningnan ko siya. Babalikwasan ko ang aking mga karapatan. Kung gusto mong tumigil ang lahat, kailangan mong ilagay ang iyong maliit na pamilya sa tamang lugar. Namutla si Aling Elena, ngunit pilit pa ring nagpapakatigas. Anong sabihin mo? Hawak ko ang perang iyon. Karapatan kong ibigay ito sa sinuman. Tumango ako. Kung gayon, may karapatan din akong umalis. At gagawin ko ito ayon sa proseso. Tumayo si Marco, may paghikbi sa boses. Sige, wag. Nagmamakaawa ako sa iyo. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa aking isip ay lumitaw ang 3 taon. Ang mga pagkain na aking niluto. Ang mga bills na aking binayaran. Ang mga beses na pinilit ko ang aking sarili. Nasabihing abala siya. Mahal niya ako. At ngayon, nakatayo siya rito. At humihingi ng pagkakataon. Ngunit hinahayaan pa rin ang kanyang ina na nasa tabi niya upang kontrolin. Ang pagkakataon ay dapat gamitin upang itama ang mga pagkakamali, hindi upang pahabain. Sinabi ko, hindi ako mamumuhay sa isang kasal kung saan lagi kong kailangang patunayan na karapat-dapat akong respetuhin. Biglang bumaling si Marco sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon ay lumabas ang kanyang boses na parang basag. Nay, ibalik mo na ang card sa akin. Nagulat si Aling Elena. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, ibalik mo na ang card sa akin. Ang pahayag ay parang kidlat. Tiningnan ko si Marco. Sa unang pagkakataon, ay nakita ko siyang naglakas loob. Nahawakan ang kapangyarihan ng kanyang ina. Ngunit huli na ba o hindi pa? Hindi ko alam. Alam ko lang na may basag na. At ang basag na ito, kahit ayusin, ay hindi na kailanman magiging buo, tulad ng dati. Pagkatapos ng sigaw ni Marco, tahimik ang kondo. Natigilan si Aling Elena. Namumula ang mga mata, na parang hindi makapaniwala, na naglakas loob ang kanyang anak. Nasabihin iyon sa harap ko. Hindi rin ako nagsalita. Tiningnan ko lang. Dahil kung minsan, sapat na ang katotohanan na maging malupit, hindi na kailangan ng dagdag na salita. Mahigpit na kinuyom ni Aling Elena ang strap ng bag. Nanginginig ang boses niya dahil sa galit. Hinahawakan ko ang card para sa iyo. Paano kung gagastusin mo ito ng walang kabuluhan? Sumusunod ka sa asawa mo. Hanggang sa maging bastos ka sa nanay mo? Huminga ng malalim si Marco. Namumula ang kanyang mukha. Hindi ko gagastusin ng walang kabuluhan. Gusto ko lang bayaran ang bill ng bahay, alagaan ang asawa ko. Hawak mo nga pero hinayaan mo kaming putulan ng tubig sa bahay. Okay lang ba sa iyo iyon? Sinabi ni Aling Elena, ang matalas na pahayag. Kung naputol ang tubig, hayaan mong bayaran ng asawa mo, may sahod siya. Narinig ko iyon. At ang aking puso ay lumamig hanggang sa hindi na ako makagalit. Sa kanyang lohika, ako ang reserbang pitaka, ang default na mapagkukunan na kailangan magsunog ng sarili upang painitin ang iba. Bumaling si Marco sa akin na parang naghahanap ng suporta, ngunit hindi ako lumapit. Ayoko nang kakampi sa labanan ng mag-ina. Ako lang ang taong muling nagtatakda ng mga batas para sa aking buhay. Bumalik si Marco. Inilabas ang kanyang kamay sa harap ng kanyang ina. Nay, ibigay niyo na ang card. Umurong si Aling Elena ng isang hakbang.
Hindi ko ibibigay. Ibigay mo. Hinampas ni Aling Elena ang kanyang dibdib. Pinalaki kita. Ano ang mali kung hawakan ko ang pera mo? Maglakas loob kang agawin ang card mula sa akin? Galit na galit si Marco. Lumapit siya. Hinawakan ang pulso ng kanyang ina. Nay, wag na po ninyong pahirapan pa ako. Sumigaw si Aling Elena. At pagkatapos ay biglang nakapagsalita, na parang takot na mawalan ng huli kaya nagkamali, at nasabi ang totoo. Hindi pwede. Ibinigay ko na ang perang iyon kay Leo. Natigilan si Marco. Tumayo rin ako ng tuwid. Si Leo ay ang kapatid ni Marco. Ang paboritong anak ni Aling Elena. Ang sinasabi niya na naghihirap. Hindi gaanong masuwerte. Kailangan niyang tulungan. Nagulat si Marco. Ano ang sinabi mo? Kinagat ni Aling Elena ang kanyang labi. Napagtanto niya na nakapagsalita siya ng mali. Ngunit dahil nakapagsalita na siya, pinalakas niya ang loob at nagpalit ng matigas na tono. Ibinigay ko sa kanya ang 50,000 para bumili ng kotse. Kapatid mo siya. Kung hindi mo tutulungan ang kapatid mo, sino ang tutulong? 50,000. Isang numero na hindi gaanong malaki sa iba. Ngunit ito ay isang direktang sampal sa ilusyon na hinahawakan lang ng nanay ang pera para sa kanya na pinanghahawakan pa rin ni Marco na parang life raft. Nanghina si Marco na parang pinagkaitan ng lahat ng lakas. Sabi mo hinahawakan mo lang. Sabi mo hindi mo gagastusin, bakit ka naglakas loob na ibigay? Sumigaw si Aling Elena. Pera mo iyan. Gagamitin ko para sa bahay natin. Ano ang karapatan ng asawa mo na hingin? Sumigaw si Marco. Basag ang kanyang boses. Anong bahay natin? Ang bahay ko ay ang kondo na ito. Ang asawa ko ay si Sige. Kinuha mo ang pera ko at ibinigay sa iba. Anong gagamitin ko para alagaan ang asawa ko? Sinabi ni Aling Elena, nang may diin na parang tinuturuan ang kanyang anak ng huling aralin tungkol sa kapangyarihan. Kung aalagaan mo ang asawa mo, siya na ang mag-alaga sa sarili niya. May sahod siya. At ang kapatid mo ay ikakasal na. Hindi siya dapat mapahiya kung walang kotse. Napaka-selfish mo bilang isang kapatid, hindi ba? Nakatayo ako doon, nakikinig sa bawat salita, at napagtanto ko na hindi ako at si Aling Elena ang nag-aaway sa pera. Ipinaglalaban ko ang karapatang mamuhay bilang isang tao sa kasal. Siya naman ay ipinagtatanggol ang kanyang pribilehiyo na kontrolin ang kanyang anak at ipamahagi ang pera ayon sa kanyang gusto. Bumagsak si Marco sa sahig. Hawak ang kanyang ulo gamit ang dalawang kamay. Umuungol siya na parang katatapos lang magising. Mula sa isang bangungot, napakabobo ko, nakita ni Aling Elena na bumagsak si Marco at nagpalit ng tono upang subukan siyang hilahin pabalik sa kanyang panig. Marco, huwag kang makinig sa asawa mo. Gusto niyang agawin ang pera mo. Ginagawa ko rin ito para sa iyo. Para sa kanya, ngunit ginawa ang kanyang anak na mawalan ng kontrol sa sarili, mawalan ng pamilya, at mawalan ng paggalang sa sarili. Lumapit ako, pinulot ang lukot na annulment agreement at inilagay sa mesa. Marco, naintindihan mo na ba ngayon? Hindi ko gusto ang pera mo. Kailangan ko ng isang asawa na marunong magprotekta sa kanyang maliit na pamilya. Nag-angat ng tingin si Marco sa akin. Pula ang mga mata. Sige. Nagmamakaawa ako sa iyo. Kukunin ko ulit ang pera. Ibibigay ko lahat sa iyo. Pauuwiin ko si nanay. Umiling ako. Nagising ka. Dahil sa nawalan ka ng pera. Hindi dahil sa naintindihan mo ang sakit ko. Narinig ni Aling Elena iyon. At talagang natakot. Lumapit siya. Bumaba ang kanyang boses. Nagbago sa pagmamakaawa. Sige, nagkamali ako. Ibabalik ko. Ibabalik ko. Huwag kang mag-ingay. Tiningnan ko siya. Kalmado hanggang sa malamig. Kung magbabayad ka o hindi, iyon ang usapan mo at ng anak mo. Ngunit ang kasal na ito ay napagdesisyonan ko na. Tumayo si Marco. Lumuhod sa gitna ng sala. Sige, huwag kang makipaghiwalay. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tiningnan ko ang eksena na iyon at hindi gumalaw ang aking puso.
Ang isang lalaki na lumuhod ay hindi laging kaawa-awa, kung siya man ay kaawa-awa o hindi. Depende kung lumuhod siya dahil sa pag-ibig o dahil sa takot. Sinabi ko ang isang pangungusap na malambot na parang hangin, ngunit tinapos ang lahat. Bukas, makikipagkita ako sa abogado. Sumigaw si Aling Elena. Gusto mo bang itulak kami ng anak ko sa dulo? Sumagot ako. Hindi. Kayo mismo ang nagtulak sa inyong sarili. Nang gabing iyon, nag-away si Marco at si Aling Elena hanggang halos umaga. Narinig ko ang mga gamit na lumilipat. Ang kanyang ina, na nagmumura, ang pagsigaw ni Marco. Ngunit hindi ko binuksan ang pinto. Hindi ako nakialam. Nakalabas na ako sa gulong iyon. Humiga ako sa kama. Nakatingin sa kisame. Sa aking isip ay may isang pag-iisip lamang. Malinaw na ang lahat. Wala nang malabo. Wala nang pag-asa na maiintindihan niya. Maiintindihan lang ng mga tao kapag naaapektuhan ang kanilang interes. At kapag naiintindihan nila sa ganitong paraan, huli na ang lahat. Kinaumagahan. Maaga akong gumising. Nagbihis para sa trabaho tulad ng dati. Ayoko nang manatili sa bahay, kahit isang minuto pa, upang makinig sa mga magulong paliwanag. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto, nakaupo si Marco sa hapagkainan. Maitim ang mga mata. Magulo ang buhok. Lukot ang kanyang polo. Si Aling Elena naman ay nakahiga sa sofa na parang nauubusan na ng luha. Tumayo si Marco at hinarang ako. Sige, sasama ako sa iyo. Gusto kong mag-usap. Tiningnan ko ang orasan. Mag-usap tayo dito. Lumunok siya. Tinawagan ko na si Leo. Sabi niya nakapag-down payment na siya para sa kotse. Kaya niyang ibalik. Pero kailangan niya agad ng pautang. Tumango ako. Iyon ang usapan sa pamilya niyo. Nagpanik si Marco. Sige, alam kong nagkamali ako. Akala ko hinahawakan lang ng nanay. Hindi ko inakala na gagastusin niya ang pera. Tiningnan ko siya. Kalmado ang boses. Hindi mo inakala, kaya ipinasa mo ang buong pamilya. Lumungkot si Marco na parang sinaktan. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking pulso, nagmamadali. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Kukunin ko ulit ang card. Ako na ang mamamahala sa pera. Lilipatan kita ng pera para sa mga gastusin sa bahay. Gagawin ko. Binawi ko ang aking kamay. Nangangako ka. Dahil sa takot na mawalan. Hindi dahil sa naintindihan mo. Hindi nakapagsalita si Marco. Nanigas ang kanyang boses. Naintindihan ko. Naintindihan ko ang hirap mo. Direkta akong tumingin sa kanyang mga mata. Kailan mo naintindihan? Mula nang putulin ang tubig sa bahay. Iniisip mo pa rin na kapag ako ang nagbayad, okay na. Mula nang umakyat si nanay, pinipilit mo pa rin akong humingi ng tawad. Talaga ka lang nagpanik nang marinig mo ang I-5,000. Ang pahayag ay nagpatigagal sa kanya. Tumuloy ako sa pinto. Tumakbo si Marco sa likod ko. Halos nagmamakaawa. Sige, nagmamakaawa ako sa iyo. Huwag tayong maghiwalay, magbabago ako. Bumaling ako. Sa unang pagkakataon, ay malinaw kong sinabi ang iniisip ko. Marco, ang tiwala ay parang basag na salamin. Kahit idikit, may bakas pa rin. Naglakad ako sa buong araw na iyon. Patuloy ang pag-vibrate ng aking telepono. Ang mga mensahe ni Marco ay mahaba. Minsan humihingi ng tawad. Minsan naninisi. Minsan naman ay nagmamakaawa. Hindi ako sumagot. Wala na akong lakas para turuan ng isang lalaki kung paano maging asawa ng gabing iyon. Pag-uwi ko, ang tanawin sa harap ko, ang nagpaliwanag kung bakit napakarami ang mensahe ni Marco. Nakaupo si Aling Elena sa sala. Sa harap niya ay isang tumpok ng pera na nakalagay sa mesa kasama ang isang bank card. Tiningnan niya ako. Wala na ang agresyon sa kanyang mga mata kundi totoong takot. Sige inay, ibabalik ko. Nakatayo si Marco sa tabi niya. Tensyonado ang mukha, na parang buong araw siyang nakikipaglaban upang kunin ito mula sa kamay ng kanyang ina. Hindi ako lumapit agad. Tiningnan ko ang card, ang pera, at pagkatapos ay sila. Magkano? Tanong ko.
Nanginginig si Aling Elena. 50,000. Ibinigay ko kay Leo. Nakakuha lang ako ng bahagi. Ang iba ay ibabalik ko. Bumaling ako kay Marco. Alam mo na ba, hindi na ito hinahawakan lang ng nanay. Ginagasta na ng nanay. Yumuko si Marco. Pula ang mga mata. Alam ko. Nagmamadaling nagmakaawa si Aling Elena. Humahaba ang boses niya, na parang humihingi ng awa. Sige. Nagkamali ako. Matanda na ako. Nagpadalos-dalos ako. Naawa lang ako kay Leo. Huwag kang mag-ingay. Magsama na lang kayo ni Marco. Natahimik ako. Hindi ako nakaramdam ng pagmamalaki. Nakaramdam lang ako ng sakit. Kung hindi ako nagmatigas, hindi sila kailanman magiging malambot. Ang paghingi ng tawad na ito ay hindi dahil sa pagpapahalaga nila sa akin, kundi dahil sa takot na talagang aalis ako. Maglakas loob na gamitin ang batas upang ipagtanggol ang aking sarili. Lumapit ako. Hindi ko kinuha ang pera. Kinuha ko lang ang calling card ng abogado mula sa aking bag at inilagay sa mesa sa tabi ng pera. Bukas, makikipag-ugnayan ang abogado ko. Lahat ng usapin tungkol sa paghati ng ari-arian, responsibilidad na ibalik ang pera, makipag-usap sa abogado. Namutla si Marco. Sige. Desidido ka pa rin? Tumango ako. Desidido ako. Hinawakan ni Marco ang gilid ng mesa. Nanginginig ang kanyang boses. Hindi mo na ba ako mahal? Tiningnan ko siya at nagsabi ng totoo. Minahal kita. Ngunit hindi sapat ang pagmamahal para tanggapin na itrato akong parang estranghero. Nagsimulang umiyak si Aling Elena. Anak, mahirap ang paghihiwalay. Ang babae na nakipaghiwalay, sasabihin ng mga tao. Pinutol ko siya nang hindi tinaasa ng boses. Sasabihin ng mga tao na hindi nagbabayad ng bills. Sasabihin ng mga tao na hindi nagpoprotekta sa anak. Ang hangin ay mabigat at nakakasakal. Bumalik ako sa kwarto, isinara ang pinto at hinila ang aking maleta. Nagsimula akong ayusin ang mga gamit ko. Mga file sa trabaho, ilang damit, savings account sa aking pangalan, personal na dokumento. Hindi ako nagdala ng alaala. Ang alaala ay ang pinakamabigat at pinakawalang silbi kapag pinili ng isang tao na ilagay ka sa labas. Nag-crack ang boses ni Marco sa labas. Sige, aalis ka talaga? Ikinumpara ko ang zipper ng maleta at maikling sumagot. Aalis ako. Para mamuhay. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Gusto sana akong hawakan ni Marco, ngunit hindi siya naglakas loob. Natigilan si Aling Elena na parang estatwa. Hinila ko ang maleta palabas ng kondo. Sumara ang pinto sa likod ko. Sa elevator, nakita ko ang aking anino na nakikita sa salamin. At bigla akong gumaan. Hindi dahil sa nanalo ako, kundi dahil sa huli, ay tumigil na ako sa pagpapakatigas upang hawakan ang isang bagay na hindi na akin. Umuupa ako ng maliit na studio apartment sa Cubao. Wala pang 10 minutong biyahe mula sa opisina. Maliit lang ang bagong bahay. Mahigit 20 metro kwadrado. May bintana na nakatanaw sa makitid na eskinita. At maliit na balkonahe na sapat lang para magsampay ng ilang damit. Ngunit nang isaksak ko ang susi sa kandado, binuksan ang pinto at pumasok. Alam kong ito ang lugar kung saan walang sino man ang makakapasok at makakahiling na maging mabait ako. Walang sino man ang makakaupo sa aking sala at magtatakda ng mga batas. Walang sino man ang gagamit ng salitang tamang gawain upang pilitin akong magbayad para sa kanilang responsibilidad. Ibinaba ko ang maleta at umupo sa sahig ng matagal, tahimik, isang katahimikan na walang pinapasan. Narinig ko ang tibok ng aking puso, ang tunog ng mga sasakyan sa labas, at maging ang mahinang pag-vibrate ng aircon. Huminga ako ng malalim at natural na lumabas ang luha. Hindi ako umiiyak dahil sa panghihinayang, kundi dahil sa wakas ay pinayagan ang aking katawan na maglabas. Pagkatapos ng matagal na pagpigil, pinunasan ko ang aking mukha. Tumayo at nagsimulang mag-ayos. Nagbitin ako ng mga damit,
Inilagay ang laptop sa mesa at inayos ang mga dokumento sa drawer. Ginawa ko ang lahat na parang inaayos ko ang isang bagong buhay. Malinis at may kaayusan. Palagi akong naniniwala na ang kaayusan ay nakakatulong sa isang tao na makaligtas sa kaguluhan. Nang gabing iyon, tumawag si Marco. Tiningnan ko ang screen na nag-vibrate. Hinayaan itong mag-vibrate hanggang sa mamatay. At pagkatapos ay dumating ang mensahe na mahaba na parang isang pag-amin. Sige. Nagmamakaawa ako. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako kabobo. Hindi kita pinrotektahan. Iniwan kitang mag-isa. Binasa ko ito at ibinaba ang telepono. May mga paghingi ng tawad na huli na at wala ng kabuluhan. Pinapatunayan lang nito na ang sakit mo ay dating itinuturing na maaaring ipagpabukas. Kinaumagahan. Tumawag ang abogado ko. Sabi niya. Kinausap na niya ang panig ni Marco at nagtakda ng formal na pagpupulong tungkol sa paghati ng ari-arian at sa responsibilidad na ibalik ang perang inilipat sa kanyang ina. Ibinaba ko ang telepono, uminom ng kape, at nakita kong malinaw ang aking isip. Kakaiba, wala ng gray area, wala ng malabong pag-asa, mayroon lang trabaho na kailangan gawin at kailangan protektahan. Sa parehong araw, tumawag ang nanay ko. Nag-aalala ang boses niya. Nasaan ka? Tinawagan ako ni Marco at sinabing umalis ka. Hindi ko ipinaliwanag. Sinabi ko lang na okay ako. Nakikipag-usap ako sa abogado. Ayoko nang gumawa ng gulo, pero hindi ako babalik. Tahimik ang nanay ko, ng ilang segundo at pagkatapos ay bumuntong hininga. Anak, marami ka ng pinagdaanan. Sa isang pangungusap lang na iyon, muntik na akong umiyak. Dahil sa kasal na iyon, wala pang nagsasabi sa akin na marami na akong pinagdaanan. Sinasabi lang nila na kailangan kong magtiis, maintindihan, at magpakumbaba. Sa opisina, pumasok ako sa trabaho na parang ito ang aking life raft. Ang proyekto na aking pinamamahalaan ay nasa kritikal na yugto na nangangailangan ng pagtatasa ng panganib para sa isang malaking credit package. Nagtrabaho ako hanggang gabi, sinusuri ang bawat indikator, bawat linya ng data. Habang nakatutok ang aking mga mata sa spreadsheet, hindi ko iniisip si Marco, iniisip ko lang ang aking kinabukasan. Isang linggo pagkatapos, naganap ang pagpupulong sa abogado sa isang opisina sa Recto. Dumating ako sa oras. Nahuli si Marco ng 10 minuto. Halatang pumayat. Pula ang mga mata at bagsak ang mga balikat. Tiningnan niya ako na parang nakatingin sa isang bagay na pamilyar at estranghero. Sige. Mahinang tawag niya. Hindi ako sumagot ng emosyonal. Tumango lang ako bilang pagbati. Sinimulan ng abogado ang paglilista ng mga ari-arian. Kondo na binili pagkatapos ng kasal. Joint savings. Mga utang na binabayaran. Pagkatapos ay ang pinakasensitibong bahagi. Ang perang inilipat ni Marco kay Aling Elena. Malinaw na sinabi ng aking abogado. Hindi mabigat. Ayon lang sa probisyon. Ang kita na nakuha sa panahon ng kasal ay itinuturing na joint property. Kung inilipat ito sa ikatlong partido ng walang pahintulot ng asawa, maaaring isaalang-alang ito sa paghati ng ari-arian. Yumuko si Marco. Sinubukan ng abogado ni Marco. Nabawasan ng epekto. Ang aking kliyente ay walang intensyon na itago ang ari-arian. Hinawakan lang ng kanyang ina. Inihanda ng aking abogado ang ebidensya. Mga mensahe, bank statements, at ang kumpirmasyon na nagbigay siya ng libat-libo sa kanyang kapatid para bumili ng kotse. Walang sino man ang makapagsasalita pa. Biglang nagsalita si Marco. Nanigas ang kanyang boses. Sige, babayaran kita. Babayaran ko lahat. Huwag mo lang gawin ito. Tiningnan ko siya. Kalmado. Hindi ako ang gumagawa nito. Humihinto ako sa tamang oras. Ang negosasyon ay tumagal ng halos 2 oras. Ang resulta ay napagdesisyonan. Ang kondo ay joint property. Kailangang bayaran ni Marco ang aking katumbas na halaga o ipagbili at hatiin. Ang perang inilipat kay Aling Elena
ay naitala at ibabawas sa bahagi ni Marco. Kung hindi sapat ang nakukuha, ang annulment ay magpapatuloy kapag nilagdaan ng magkabilang panig. Pagkatapos lagdaan ng minutes, tiningnan ulit ako ni Marco. Putol-putol ang tingin. Kung hindi ko sana ibinigay ang card sa nanay ko, magiging iba kaya tayo? Tumayo ako. Inayos ang mga papel sa aking bag. At sumagot ng mahina ngunit matatag. Hindi. Ang card ay simula lang ng gulo. Ang problema ay hindi mo ako kailanman inilagay sa posisyon ng pamilya sa iyong puso. Lumabas ako sa opisina. Sa kalye. Maynila. Bahagyang maaraw. Mahina ang hangin. Pakiramdam ko ay humihinga ako ng buong dibdib. Hindi na pinapasa ng anumang salita ng obligasyon. Mabilis na naganap ang annulment kaysa sa inaakala ko. Kapag nawala na ang emosyon sa mesa, ang natitira lang ay mga papel, mga selyo, at mga numero. Dumating ako sa korte sa oras. Nakasuot ng puting polo. Nakatali ang buhok. Hawak ang isang folder na inayos. Hindi ako nanginginig. Pakiramdam ko ay bahagyang malamig lang sa dulo ng aking mga daliri. Ang uri ng lamig ng isang taong katatapos lang dumaan sa matagal na ulan. Dumating si Marco pagkatapos ko. Nakatayo siya sa pasilyo, nakatingin sa paligid, na parang naghahanap ng lugar na matatakbuhan mula sa mga mata ng iba. Dati, ipinagmamalaki niya ang kanyang mukha. Sabi niya sa akin noon, kung may problema, mag-usap kami sa sarili lang, huwag ipaalam sa iba. Ngayon, ang huwag ipaalam sa iba, na iyon ang nagpapahirap sa kanya. Dahil kapag ang isang tao ay nabubuhay para sa tingin ng iba, ang pinakakatakutan nila ay makita ng iba na nagkamali sila. Tinawag kami sa silid. Nagtanong ang hukom ng ilang pangunahing tanong. Kumpirmasyon ng voluntaryong paghiling. Kumpirmasyon ng walang pagtatalo sa mga anak dahil wala pa kaming anak. Narinig ko ang bawat tanong na parang nakikinig sa isang report sa trabaho. Sa bahagi ng pagtatanong ng dahilan, nag-alinlangan si Marco. Maikling sagot ko. Hindi kami nagkasundo sa responsibilidad sa pananalapi at sa hangganan ng pamilya. Walang kahit isang salita ng pagrereklamo. Ayoko nang gawin ang buhay ko na isang dula. Nang dumating ang bahagi ng paglagda, matagal na hinawakan ni Marco ang panulat. Nakita kong bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Nag-angat siya ng tingin sa akin na parang may gustong sabihin. At pagkatapos ay yumuko ulit. Ang kanyang pagsusulat ay putol-putol na parang isang taong sabay na lumalagda at pinuputol ang isang bahagi ng kanyang buhay. Agad akong lumagda. Matatag ang aking pirma. Walang pag-aalangan. Akala ko masasaktan ako kapag inilagay ko ang panulat. Ngunit hindi. Gumaan lang ang pakiramdam ko. Marahil dahil matagal na akong nasaktan bago pa man. Pagkalabas sa silid, tinawag ako ni Marco. Ang kanyang boses ay nanigas, na parang nakalunok ng buhangin. Sige, wala na ba talagang balikan? Huminto ako. Ayoko nang maging malupit, ngunit hindi rin ako makalambot. Para sa susunod, ay pipiliin mo ulit ang kapayapaan kaysa sa tama? Binuksan niya ang kanyang bibig at isinara ulit. Wala siyang sagot at ang katahimikan na iyon mismo ang sagot. Nakatayo si Aling Elena sa dulo ng pasilyo. Kulay abo ang kanyang mukha. Tiningnan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi at takot. Na parang nakatingin sa isang babae na lumabas sa kulungan na inakala niyang ikukulong niya habang buhay. Nang dumaan ako, bigla siyang nakapagsalita. Kailan? Magiging masaya ka ba? Pagkatapos mong gawin iyon, tumigil ako ng isang segundo. Bumaling. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa hinaharap. Ngunit alam kong kung mananatili ako, tiyak na hindi ako magiging masaya. Hindi na ako nagsalita pa. Umalis ako. Nang hapon na iyon, bumalik ako sa studio apartment. Inalis ko ang aking sapatos, binuksan ang bintana, at pumasok ang hangin. Dala ang amoy ng alikabok at ang tunog ng mga sasakyan. Tiningnan ko ang maliit na silid, ang aking desk, ang bookcase na kakabili ko lang. Napagtanto ko na, ang kaligayahan ay hindi ang magkaroon ng malaking bahay, kundi ang magkaroon ng lugar
kung saan walang sino man ang magpaparamdam sa iyo na mas mababa ka sa iyong sarili. Sa mga sumunod na araw, pumasok ako sa proyekto sa opisina. Nagtrabaho ako na parang binabayaran ang mga buwan na napabayaan dahil sa walang saysay na pagtatalo. Nagtagumpay ang proyekto. Tinawag ako ng boss at binigyan ng mas malaking bahagi ng trabaho. At kasama nito, ang desisyon na taasan ang sahod. Binati ako ng mga kasamahan. Ngumiti lang ako. Hindi ko ikinuwento ang tungkol sa annulment. Ayoko na kaawaan ako ng mga tao. Gusto ko lang na tingnan ako ng mga tao ayon sa aking kakayahan. Ginamit ko ang isang bahagi ng pinaghatiang ari-arian upang mag-down payment para sa isang maliit na kotse. Sa unang pagkakataon na hinawakan ko ang manibela, pakiramdam ko ay ako ang nagmamaneho ng aking buhay. Hindi na nakaupo sa passenger seat at nakikinig sa iba na nagdidikta. Sa katapusan ng linggo, nagsimula akong mag-aral ng yoga at nag-enroll sa isang baking class. Pinunan ko ang aking oras ng mga bagay na dating napabayaan dahil kailangan kong panatilihing payapa ang bahay. Minsan, habang nasa supermarket, nakatayo sa harap ng spice section, bigla kong naalala ang tungkol sa dati na pinilit ako ni Marco na bayaran ang buong bote ng toyo. Tumawa ako. Napagtanto ko na may mga sakit na kapag lumipas na. Naiwan na lang na parang bakas upang malaman mo kung paano iwasan. Isang gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi pamilyar na numero mula kay Marco. Sige, ipinagbili ko na ang kondo. Lumipat kami ng nanay ko sa isang maliit na unit sa Laguna. Nagmamakaawa ako dahil nawala ka. Binasa ko ito at binura. Hindi dahil sa galit, kundi dahil hindi ko na kailangan dalhin pa ang nakaraan. Dati, nakatira ako sa isang malaking kondo, ngunit nakakasakal. Ngayon, nakatira ako sa isang maliit na silid, ngunit malaya. Nakatayo ako sa napakaliit na balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng kalye. Itinaas ang aking baso ng tubig na parang isang lihim na pagbati. Nagbabati ako sa aking sarili na mula ngayon ay hindi na ako kailanman maglalagay sa posisyon na kailangan kong humingi sa sinuman na tratuhin ako ng tama. Ang aking bagong buhay ay mabilis, malinis, at maayos. Bawat umaga, maaga akong gumigising, tumatakbo sa paligid ng parke, naliligo, at pagkatapos ay pumapasok sa trabaho. Hindi ko na kailangan bantayan ang oras ng pagluluto. Hindi na kailangan lumakad ng paunti-unti at makinig sa tunog ng kandado upang hulaan ang mood ng isang lalaki, at lalo na hindi na kailangan matakot sa tunog ng doorbell at pagkatapos ay may pumasok na may bagong batas ng sinuman. Akala ko ay tuluyan ko nang naputol ang ugnayan sa nakaraan. Ngunit ang nakaraan ay parang anino. Kung minsan ay hindi mo hinahanap, hinahanap ka pa rin nito. Nang araw na iyon, nagpunta ako sa mall sa Cubao upang bumili ng bagong headphone. Habang sinusubukan ko sa electronics counter, narinig ko ang isang mahina at nanigas na boses na tumawag sa likod ko. Sige. Bumaling ako. Nakatayo doon si Marco. Agad ko siyang nakilala, ngunit muntik na akong hindi makilala. Payat na payat siya, may balbas, luma ang t-shirt. Nawala ang kumpiyansa sa kanyang mga mata. Tiningnan niya ako na parang nakatingin sa isang taong katatapos lang lumabas sa isang pinto na wala na siyang susi. Hindi ako nagulat. At hindi rin ako umiwas. Tumango lang ako. Marco, lumunok siya. Pilit na ngumiti ngunit naging baluktot ang ngiti. Kumusta ka ngayon? Okay. Isang salita lang ang sapat. Tiningnan ni Marco ang bag sa aking kamay at pagkatapos ay ang aking porma na parang pilit na pinagsasama ang luma at bagong imahe. Iba ang hitsura mo. Sumagot ako, dahil iba ang buhay ko. Tahimik siya ng ilang sandali. Bago magsalita, mahina ang boses. Lumipat na ako ng bahay. Sa isang maliit na unit sa Laguna. Ganoon pa rin ang nanay ko, pero lagi kaming nag-aaway. Hindi ako nagulat kapag ang mga tao ay sanay na gumamit ng isang babae bilang shock absorber para sa pamilya. Kapag nawala ang shock absorber, ang lahat ng banggaan ay direktang babalik sa kanila. Tiningnan ako ni Marco.
May kaunting pagmamakaawa sa kanyang mga mata. Sige. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko alam kung paano mamuhay. Kalmado ko siyang tiningnan. Matututo ka, kailangan matuto ang lahat. Nagulat siya na parang nasaktan sa simpleng pahayag na iyon. Hindi ka nagalit sa akin? Umiling ako. Napakapagod ang magalit. Nanginginig na tumawa si Marco. Lumuha. Kung pinili kita noon, iba kaya tayo? Direkta akong tumingin. At nagsabi ng totoo. Maaaring. Ngunit hindi mo ako pinili. Natigilan siya. Na parang isinara ng pahayag na iyon. Ang huling pinto. Ayoko nang magpasakit pa. Bumalik ako sa counter. Nagbayad. At kinuha ang resibo. Nang putong sisma. Nang bumalik ako. Sumigaw si Marco. Basag ang kanyang boses. Sige, miss kita. Huminto ako ng isang tibok. Hindi bumaling. Hindi makakatulong ang pagmimiss, Marco. Naglakad ako palabas ng mall. Umulan ng mahina sa Maynila. Tumayo ako sa ilalim ng bubong. Nakatingin sa mga patak ng ulan na magkakabit na parang manipis na lambat. Tinanong ko ang sarili ko, kung mas malambot ako noon, mas nagtiis ng kaunti, mananatili pa rin ba ako sa kondo na iyon? Nakikinig sa utos ng aking biyenan, hawak ang mga bills at nahihirapan na lunukin? Nanginig ako, alam ko ang sagot. Tumawag ako ng taxi pa uwi. Sa taxi, binuksan ng driver ang radyo at nagpatugtog ng isang lumang kanta. Tiningnan ko ang bintana at nakita ang mga kalye na lumalabo na parang nakaraang alaala ngunit hindi lumabo ang aking puso. Mas malinaw ako kaysa dati, tungkol sa kung ano ang kailangan ko. Isang buhay na hindi kailangan humingi ng pahintulot sa sinuman upang respetuhin. Pagdating sa studio, nagtimpla ako ng mainit na tsaa. Binuksan ang laptop at nagpatuloy sa pagtatrabaho. Ang aking bagong proyekto ay nangangailangan ng mas malalim na risk assessment report. Ipinasa sa akin ng boss dahil naniniwala siyang sapat akong matalino. Nagtrabaho ako sa data at nakaramdam ng kapayapaan sa aking puso. Paglubog ng araw, tumayo ako sa bintana, nakatingin sa mga ilaw. Hindi na ako nagsisisi at wala na akong pinanghihinayangan. Nagpapasalamat lang ako sa bersyon ng aking sarili na naglakas loob na tumigil sa tamang oras. May mga kasal na hindi nagtatapos dahil sa pagkawala ng pag-ibig, kundi dahil sa labis na pagmamahal, hanggang sa hindi na nila kayang paliitin ang kanilang sarili. At pinili ko na hindi paliitin ang aking sarili. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Marco sa mall, akala ko ay tuluyan ng tapos ang nakaraan. Ngunit isang linggo pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi pamilyar na numero. Pagkasagot ko pa lang, nakilala ko na ang boses ni Aling Elena. Sige, sinanay mo ito. Tahimik ako ng isang tibok. Hindi ko na-save ang numero niya. Ngunit hindi ko makalimutan ang boses na iyon. Ano po ang kailangan niyo, inay? Huminga siya. Sinisikap panatilihin ang isang malambot na porma. Gusto ko pong makipagkita sa iyo. May oras ka ba? Tiningnan ko ang screen ng laptop. Abala ako. Ngunit ang nagpatigil sa akin ay hindi ang aking schedule, kundi ang isang malamig na pakiramdam ng kuryosidad. Ano pa ang gusto niya pagkatapos ng lahat? Bakit makipagkita? Bumuntong hininga siya. Gusto ko pong humingi ng tawad. Mahina akong tumawa. Pwede namang humingi ng tawad sa telepono. Hindi siya nakapagsalita. Bumaba ang kanyang boses. Iba sa boses na dating sumisigaw sa akin sa sala. Nahihirapan po ako, sige. Mula nang umalis ka, hindi na naging payapa ang bahay. Lagi kaming nag-aaway ni Marco. Sinisisi niya ako na dahilan kung bakit nawalan siya ng asawa. Hindi ako nagulat. Nakita ko lang ang isang katotohanan na ayon sa prinsipyo. Kapag wala ng sinuman ang pagbabalingan ng sisi, magsisihan na sila. Kaya tumawag ka para sisihin ako o para humingi ng tawad. Tanong ko. Nagmamadali siya. Hindi sisihin. Humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Matanda na ako. Nagpadalos-dalos ako. Naawa lang ako kay Leo. Nahihirapan siya. Pinutol ko siya. Kalmado ang boses.
Karapatan niyo pong maawa sa sinuman, inay. Pero kung maawa kayo sa pamamagitan ng pagkuha ng pera ng iba at ipasa sa iba ang pasanin, hindi po iyon awa. Iyon po ay pagsasamantala. Tahimik ang kabilang dulo ng linya. Pagkaraan ng ilang sandali ay umiyak siya. Ang pag-iyak ay putol-putol, mahina at nanginginig. Sige, natatakot talaga ako. Natatakot ako na kapag matanda na ako, walang mag-aalaga sa akin. Natatakot ako na iwan ako ni Marco. Pumikit ako. Naiintindihan ko ang takot na iyon. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugang pagtanggap. Si Marco ay anak mo, inay. Tama lang na alagaan ka niya. Ngunit hindi mo maaaring gamitin ang iyong takot upang ikulong ang buhay ng iyong manugang. Humikbi siya. Alam ko na. Mapapatawad mo ba ako? Direkta akong nagtanong. Ano ang gusto mo, inay? Nag-alinlangan siya. At sa huli, ay sinabi ang totoo. Gusto kong sabihin mo kay Marco na wag nang magalit sa akin, wag nang singilin ako agad. Hindi ko kayang ayusin agad. Ngumiti ako, ngunit hindi masaya ang aking puso. Sa huli, ang paghingi ng tawad ay isa pa ring pang-akit upang hilahin ako pabalik upang maging tagapag-ayos. Dahan-dahan akong sumagot, mali po ang tinawagan niyo. Hindi na ako asawa ni Marco. At wala na akong responsibilidad na ayusin ang mga gulo ng iba. Natigilan siya. Pero kung ibabalik ko ang lahat ng pera, babalik ka ba? Ang tanong na iyon ang nagpaliwanag sa akin ng isang malungkot na bagay sa kanyang pag-iisip. Ang problema ko at ni Marco ay pera pa rin. Sinabi ko ang bawat salita nang malinaw na parang inilalagay sa mesa. Hindi. Dahil hindi pera ang problema. Ang problema ay hindi ako kailanman nirerespeto. Natahimik siya. Narinig ko ang kanyang paghinga na pagod. Inay, talagang nagsisisi ako. Hindi ako sumagot sa, ako rin o, okay lang. Sinabi ko lang ang isang pangungusap na parang pagtatapos at pagbabalik ng aral sa tamang tatanggap. Kung nagsisisi ka, turuan mo ang anak mo. Turuan mo siya kung paano maging asawa. Ibinaba ko ang telepono. Umupo ako ng tahimik sandali. Hindi ako masaya dahil nanalo ako. Nakaramdam lang ako ng awa para sa isang serye ng mga matatanda na hindi alam kung paano magmahal ng tama. Akala nila ang pag-ibig ay paghawak, pagkontrol, pagpapahirap sa iba upang maging payapa sila. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang nanay ko. Hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa tawag ni Aling Elena. Tinanong ko lang siya, Inay, marami po ba kayong pinagdaanan dati? Tahimik ang nanay ko, at pagkatapos ay mahinang sumagot. Oo, anak, ngunit ayoko na maging katulad kita. Narinig ko iyon at namula ang aking mga mata. Naiintindihan ko kung bakit ako matatag. Dahil may isang henerasyon ng mga babae na nagtiis hanggang sa mawalan ng laman. At ayoko nang ulitin iyon. Kinaumagahan, maaga akong pumasok sa trabaho. Sa daan, dumaan ako sa isang flower shop at bumili ng maliit na bouquet ng bulaklak upang ilagay sa aking kwarto. Hindi ko na kailangan ng sinumang magbibigay sa akin. Binibigyan ko ang aking sarili. Nang gabing iyon, umupo ako at nagsulat sa isang notebook. Huwag kailanman ipagpalit ang paggalang sa dalawang salitang, payapa at komportable. Naalala ko ang sinabi ni Marco noon. Huwag ipaalam sa sinuman. At tumawa ako. Sa katunayan, ang nakakatakot ay hindi ang malaman ng iba, kundi ang alam mo sa sarili mo na masama ang pagtrato sa iyo at nagpapanggap ka pa rin na hindi mo alam. Isinara ko ang notebook. Nakatingin sa bintana. Maliwanag ang lungsod. Alam kong lumipas na ang pinakamahirap na bahagi. Ang natitira ay mamuhay ng maayos sa sarili ko. Napakakaiba ng paglipas ng oras. Noong kasal pa ako, palagi kong nararamdaman ang kakulangan. Kakulangan sa tulog, kakulangan sa pera, kakulangan sa hininga. Nang lumabas ako, nakita kong unti-unti akong lumalabis. Lumabis ang oras, lumabis ang kapayapaan, lumabis ang espasyo upang pakinggan ang iniisip ko. Ang gusto ko, naging pamilyar ang maliit na studio apartment. Naglagay ako ng ilang larawan na kuha sa mga maikling weekend trips. Nagbiti ng isang simpleng kahoy na orasan
at naglagay ng maliit na halaman sa tabi ng bintana. Inaalagaan ko ito. Bawat umaga, dinidiligan, pinupunasan ang mga dahon. Minsan, natawa ako nang mapagtanto ko na, sa katunayan, napakahusay kong mag-alaga, mali lang ang inaalagaan ko dati. Maayos ang takbo ng aking trabaho. Binigyan ako ng boss ng isang maliit na grupo para sa bagong proyekto. Maraming pressure ngunit ito ay isang pressure na may kahulugan. Bawat gabi pag-uwi ko, pagod ako, ngunit hindi ubos. Pagod ako dahil ginamit ko ang aking lakas para sa aking sarili, at hindi dahil sa pilit kong pinaninindigan upang hindi mapagod ang iba. Isang araw, sa isang meeting, tinanong ako ng bagong kasamahan, "Ate sige, paano mo nababalanse ang trabaho at pamilya na parang lagi kang kalmado?" Ngumiti ako. Tinanggal ko ang mga bagay na hindi ko responsibilidad. Tumawa ang lahat sa silid. Akala nila nagbibiro ako. Hindi ko na ipinaliwanag. Hindi lahat ay kailangan maintindihan ang sagot na iyon. Sa katapusan ng buwan, natanggap ko ang opisyal na desisyon mula sa korte. Ang kasal namin ni Marco ay nagtapos sa papel. Hawak ko ang desisyon at binasa ito ng dahan-dahan. Walang kirot na parang pelikula. Isang malinis na pagtatapos lang. Na parang pagsasara ng isang file na tapos na ang proseso. Nang gabing iyon, nagluto ako ng maliit na hapunan. Mag-isa, binuksan ko ang isang mahinang musika. Inayos ang hapagkainan at nagbuhos ng isang baso ng red wine. Itinaas ko ang baso. Walang binabati. Bumulong lang ako ng bati sa sarili. Bati dahil hindi ko pinagtaksilan ang aking sarili. Minsan, naisip ko, kung naging mas matatag sana si Marco, sa kanyang ina noon, kung inilagay niya ako sa posisyon ng pamilya, kung nagtiis pa ako ng kaunti. Ngunit ang pag-iisip na iyon ay mabilis na dumating at mabilis ding nawala. Dahil alam kong ang isang relasyon ay mabubuhay lang kung ang dalawang tao ay parehong lumaki. Hindi ko kayang lumaki para sa kanya. Isang hapon, nakita ko ulit ang isang matandang kaibigan. Tiningnan niya ako at diretsong sinabi, "Nagbago ka nga. Ang tatag mo tingnan." Tumango ako, dahil hindi ko na kailangan lumiit para bumagay sa sinuman. Tahimik siya ng ilang sandali, at pagkatapos ay bumuntong hininga. "Gaya kita dati." Hinawakan ko ang kanyang kamay. Hindi nagpapayo, hindi nagmamadali. Sinabi ko lang, "Kapag pagod ka na, hanggang sa hindi mo na gustong magpaliwanag, malalaman mo kung ano ang gagawin." Hindi na ako takot mag-isa. Sa katunayan, napagtanto ko na hindi ako kailanman natakot sa pag-iisa. Ang kinatatakutan ko ay ang mapabilang sa isang relasyon kung saan kailangan kong kumbinsihin ang aking sarili na hayaan mo na lang. Paglubog ng araw, tumayo ako sa balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng lungsod. Naisip ko ang mga babaeng tulad ko, na dating naniniwala na ang pagtitiis ay isang kabutihan. Ang pagsasakripisyo ay isang likas na ugali. Sana ay alam nila na ang pag-alis ay hindi laging kabiguan. Kung minsan, ito ang pinakamatapang na pagpipilian upang iligtas ang natitirang bahagi ng sarili. Isinara ko ang bintana, pinatay ang ilaw, at humiga sa kama. Natulog ako ng mahimbing. Walang panaginip, walang pagkagulat. Isang kumpletong tulog ng isang taong hindi na kailangan mag-ingat. Kinabukasan, maaga akong gumising, tumakbo, pumasok sa trabaho, at nagpatuloy sa buhay. Hindi maingay, hindi kailangan magpatunay. Kailangan lang maging totoo sa sarili ko. Isang taon pagkatapos ng annulment, minaneho ko ang aking maliit na kotse palabas ng lungsod isang linggo ng umaga. Malinaw ang langit. Mahina ang sikat ng araw. Ang hangin ay dumadaloy sa mga bukid. Sa tabi ng kalsada, nadala ang amoy ng lupa at sariwang damo. Nagpatugtog ako ng isang mabagal na kanta at hinayaan ang tunog na lumutang sa loob ng kotse na parang mainit na tubig. Bigla kong napagtanto na matagal na akong hindi nakakaramdam ng pagmamadali, takot o panghuhula sa damdamin ng sinuman upang mamuhay ng payapa. Huminto ako sa isang maliit na cafe malapit sa isang lawa.
Mayroon lang ilang kahoy na mesa at upuan ng kafe, natatakpan ng halaman, at may maririnig na huni ng ibon. Umorder ako ng isang baso ng iced black coffee, umupo mag-isa, at binuksan ang aking notebook. Sa unang pahina, naroon pa rin ang linyang isinulat ko noon. Huwag kailanman ipagpalit ang paggalang. Sa dalawang salitang, payapa at komportable. Tiningnan ko ang pahayag na iyon, nang matagal, hindi para purihin ang aking sarili sa pagiging matatag, kundi para ipaalala sa sarili ko kung gaano ako kahina dati, kung gaano ako nagtiis, kung paano ko kinumbinsi ang aking sarili na ang pagpapabaya ay pagiging matanda. Nagring ang telepono. Isang mensahe mula sa isang kaibigan. Sige, narinig ko ikakasal ulit si Marco. Binasa ko ito. Ibinaba ang telepono sa mesa. Walang reaksyon. Hindi ako interesado kung sino ang ikakasal. At hindi ako nakaramdam ng pagkadismaya. Marahil dahil sa dati kong kasal, nabayaran ko na ang lahat ng utang na emosyonal. Wala na akong utang na paninisi sa sinuman. At wala na akong utang na pagsisisi sa aking sarili. Naisip ko lang, sana sa pagkakataong ito ay marunong siyang tumayo sa tamang lugar. Sana ang babaeng iyon ay hindi maging anino para sumikat ang iba. Patuloy akong uminom ng kape. Ang aking mga mata ay nakatingin sa lawa na may mga alon dahil sa hangin. At sa aking isip ay biglang lumitaw ang mga unang araw ng krisis. Ang puting sobre, ang papel ng pagpapalit ng card, ang pahayag na iyon ang pagiging isang mabuting anak. Pagkatapos ay ang adobong isda na ibinuhos sa basurahan, ang tuyong gripo ng tubig, ang pag-iyak sa sala, ang tumpok ng pera na nakalagay sa mesa. At ang aking sinabi na bukas ay makikipagkita ako sa abogado. Nakakatuwa. Naalala ko lahat ngunit hindi na ako nasasaktan. Ang alaalang iyon ay parang isang aralin na nakabisa. Hindi para pag-isipan, kundi para gamitin kung kailangan. Tumayo ako at naglakad sa tabing dagat. Mas malakas ang hangin. Ang aking buhok ay lumilipad. Itinaas ko ang aking kamay upang ayusin. At nakangiti. Dati, palagi kong gustong maayos ang buhok. Maayos ang damit. Upang gampanan ang papel ng isang asawa. Ngayon, ayos lang kung magulo ang buhok. Dahil hindi ko na kailangang gampanan ang papel. Bumalik ako sa pagmamaneho pauwi. Sa daan, dumaan ako sa isang maliit na tindahan at bumili ng isang bouquet ng wildflowers. Pagdating sa kwarto, inilagay ko ang mga bulaklak sa isang simpleng basag na baso. Pinagmamasdan ko sila sandali, na parang pinagmamasdan ang isang ordinaryo, ngunit mahalagang bagay. Ang kalayaan ay hindi pala maingay. Ang kalayaan ay kapag pinapayagan kang mamuhay ayon sa iyong ritmo, nang hindi humihingi ng pahintulot sa sinuman. Nang gabing iyon, tinawagan ko ang nanay ko. Nay, okay po ako. Masaya po ako. Ngumiti ang nanay ko sa telepono. Kung gayon, panatag na ang loob ko. Alam kong hindi lahat ng umalis sa kasal ay agad na nagiging masaya. Ngunit kahit paano, umalis ako sa lugar na unti-unting kumakain sa akin. Pinili ko ang kalayaan. At iyon ay sapat na.